Yeah, I guess unahin natin yung kay Kiko Sige Barsaga. ma'am, go ahead. Kasi I heard what Benny Abante said, no? Na ituloy-tuloy na natin yan kasi kahit na anong gawin mo, magsasalita pa din yan. That's what he said. It's not hindi siya faithful na quote, pero ganun yung reasoning niya, no? So, itong si Benny Abante, no? Maghanda-handa na siya kasi malapit na siyang mamatay, no? Tanda-tanda na niya. And Mhm. Benny, kung ano nakita mo kay Romeo Acop, ganun din ang gagawin sa'yo ng Pilipino, no? Correct. Kahit na buhay ka na ngayon, talagang walang respeto sa'yo, dinuduraan ka ng Pilipino. At ito yung bakit, no? Yung freedom of expression. Imagine ang sinasabi niya, huwag mo papasalitain yan kasi magsasalita pa din yan eh, di ba? Mhm. Eh si Kiko Barsaga na yan ha, kongresista yan. Kung kaya't itong Benning Abanteng ito, sa ordinaryong mamamayan katulad natin, wala talaga tayong karapatan magsalita para sa okluban na ito, no? Itong Mhm. appointee ni George Garcia. So this very sacred right, no? Ito ang pinakasagrado natin na karapatan, ang karapatan na mamahayag, no, our right to of our own opinion at saka yung our own thoughts at magsalita tungkol diyan. Tinatanggalan niya si Kiko Barsaga na kongresista, lalo tayo, 'di ba? So itong si Benny Abanteng ito, malademonyo ito, no? Malademonyo talaga itong taong ito. Yung talagang siya yung poster boy talaga ng the wolf in sheep's clothing, no? Mga Mhm. Tama. false prophets na yan, mga galing kay Satanas, yung hayop na yan. No, so, Ma'am, yeah, tinawag niya go yan ahead. tinawag yan siya na attack crocodile, hindi attack dog. Attack crocodile ang tawag sa kanya ni Congressman Toby Chanco. Yeah. Sabihin si Congressman Abante, attack crocodile. Dalawang bagay po yan, ma'am. Attack, ibig sabihin, walang ibang ginawa kundi mangwasak, Mm. mang-atake, manghataw, gamit ang pang-abuso sa poder. And then ang pangalawang termino, crocodile, buhaya. Ibig sabihin, corrupt. Yan pong, wala namang ibang meaning pa yun. Corrupt na, barumbado sa Kongreso. Yun ang tingin sa kanya. Kaya nga kumakalat ang meme sa kanya na santong kabayo, banal na aso, mula doon sa kanta ng grupong Yano, niladong abay, banal na aso, santong kabayo. Dahil sabi mo nga, ma'am, ukluban na, wala pa rin pinagkatandaan, no? Masama pa rin ang kanyang ginagawa, inaabuso ang poder, at pinagtatakpan ang mga mangungurakot, mandarambong, at kanyang sinusupil ang mga gustong magsalita at manindigan dito. But I like your point ng niraise mo, ma'am. Eric, Ang karapatan sa pagpapahayag at pagsasalita, ang karapatan sa pagsasagawa ng freedom of thought and expression, garantisado at protektado yan ng konstitusyon. yeah. At hindi yan pwedeng labagin ng sino man kahit ng Kongreso, Ma'am Lorraine. At saka Eric, mga kababayan, nandyan si Kiko para sa mga constituents niya sa Cavite, Mhm. 'di ba? So for how many days na walang representative ang Cavite, yung distrito ni Kiko Barsaga. So sa madaling salita, itong si Benny Abanteng ito at ang kongresong 'yan, no? Tinatanggalan nila ng boses ang mga constituents, ang mga Pilipino Mhm. na constituents ni Kiko Barzaga na bumoto sa kanya. Sa madaling salita, binababoy talaga nila ang demokrasya. Walang boses. Tinatanggalan nila ng boses ang Pilipino. Sila ang naghahari-harian ngayon. And for what? Kasi si Kiko, talagang tinatang tinatanggalan niya ng takip si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. No, Mhm. itong kongresong ito, pinakabulok, pinaka pinakabulok. Ano bang 19th Congress ba ito, Eric? 20 20th. Congress. So, yung 19th and 20th, basta yung kongreso kung kailan Pareho na naman, presidente. ma'am. 19 at 20 ng pinakamalala. Yeah, yun ang malala. In all of Mhm. history, napakabulok, no? So, yung sa akin naman, yung kagandahan doon, ay Mhm. nakikita natin kung ano yung totoong kondisyon ng kongreso pala, no? Ganito pala nangyayari kapag ang Pangulo ay drug addict at Mhm. nanakaw at ganito pala kasama kapag ginamit ang gobyerno para pagtakpan ang isang magnanakaw, ang isang mandarambong na pangulo na drug addict pa. Tapos sinabi Mhm. pa ni Laila de Lima, ito pa tong saban na ito na walang integrity,
na ang drug addiction daw ay hindi siya for impeachment, hindi siya cause for impeachment. Can you imagine? No, can you imagine that? So, kain suka itong si Saba, hindi lang Saba kinakain niya pati suka niya, no. So, wala talagang integridad. So, parang for me, itiisin natin lang ito para hindi kami yung masyadong masaktan. Dapat ang tingin natin dito leksyon para yung bansa na ginagawa natin, no, the country that we're creating, we were going to learn all our lessons from this, no. So that's my hope for all of us kasi hindi na talaga pwedeng itong ganito, no. Talagang I agree. Ma'am Lorraine, ang Yeah. karapatan sa malayang pagpapahayag, malayang pagsasalita, at paghahayag ng saloobin po ay fundamental at hindi pwedeng sagkaan, hindi pwedeng sikilin ng anumang institusyon ng gobyerno. Bagamat may hangganan po yan sa batas like libel, cyber libel, slander, yan po ay under the presumption of the guarantee of the rights. Pumapabor po ang batas na hayaan ang paghahayag, anuman kasakit ang pamamaraan o ang message, at kung may aggrieved party, hindi magreklamo ka, mag-counter privilege speech ka, ikontrahin mong sinasabi niya, kasi may floor of privilege speech naman, may platform dyan, mag-file ka ng kaso, o kaya ireklamo mo. Kasi hindi mo pwedeng gamitin ang Kongreso para ito ang mag-regulate kung kailan pwedeng gawin at gamitin ang kalayaan at karapatan sa pagpapahayag. The way they did it against SMNI, Ma'am Lorraine. Yeah. Against you, against me, against Pastor Kibuloy, and against the anchors and reporters of SMNI. The franchise of SMNI is until 2030 or 2030. Matagal pa. Matagal pa, mga 20 years pa dapat ang nalalabi sa franchise na ito, mga kababayan, ay tinanggalan po ng karapatan na mag-broadcast ang SMNI in accordance doon sa free speech, free information, and freedom of expression just because tinanong ng SMNI namin kung totoo ba ang pag-aabuso sa pundo. Travel fund lang yun yun po ay toothpick. Kung nabulgar ng maaga, itong grabing pagmamalabis at pang-aabuso sa pundo at pangungulimbat nila Romualdez, ano pa kaya ang ginawa sa amin? Pinakulong kami ni Ma'am Lorraine ng 1 linggo. Pero indefinite, Eric, indefinite yung Yeah, tama, nila. indefinite until they decide to lift Yeah. or to submit the committee report. So kung ipinakulong kami December 5 or 6, supposedly ang lifting noon ay mga February or March pa. Pero dahil nagsalita, ang taong bayan nagsalita noon, ang mga PMA alumni, graduate senior officers, medyo nanginig sila nung panahon na yon. Pero ibalik namin kay Congressman Kiko Barsaga. Kay Congressman o hindi, si Kiko Barsaga, lalo na sa sinasabi ni Ma'am Lorraine, lalo na sa ordinaryong mamamayan, may reklamo man kayo sa pamamaraan ng pagsasalita at pagpapahayag, pagsusulat, masakit man yan o hindi, let it be allowed because that is protected by law. Lalo na kay Kiko Barsaga, he represents a big district in Cavite sa Dasmariñas. Tama, Dasma area. And yet, for almost 3 buwan na, mag-aapat na buwan na ngayon, wala po silang representation sa kanilang ibinoto at ibinigay na mandato sapagkat sinupil po ng Kongreso. Second point, bagamat ang freedom of expression and freedom of speech ay hindi absolute, hindi rin po license na kung kritiko ka ng gobyerno, kahit congressman ka, ay pwede kang i-gang up, pagtulong-tulungan ka dahil may numero sila. And that is how Martin Romualdez and Marcos weaponized Congress to the point na ito ay sinalaula nila. At binalatubas nila yung point namin ni Ma'am Lorraine, in-institutionalize nila ang kalapastanganan sa demokrasya. At nakakahiya ito sapagkat ang Kongreso ay dapat sandigan ng pagtatanggol sa demokrasya, hindi para lumabag sa mga karapatan ng mamamayan, including ang paglabag sa karapatan ng kanilang kasapi sa katauhan ni Kiko Barsaga. At anong kasalanan ni Kiko Barsaga, mga kababayan? Hindi po siya nagpapatinag na magsalita at magpahayag tungkol sa isyu ng korupsyon at tinutumbok niya si Marcos at si Romualdez at ang kanilang gang ang involved at dapat managot. What is wrong with that? O bakit hindi natin sinasanksyon
si Romualdez, si Kimbo noon, si Abante, at itong mga aliporis nila sa pag-abuso ng poder at pondo, hindi ang nagbubulgar laban sa abuso at pondo ang siyang sinisikil. That is a very wrong and dangerous signal right now under this government that Congress has become a weapon to oppress and suppress people and oppress the rights of the people as enshrined and protected in the Constitution, Ma'am Lorraine. There's no absolute shame about it. Absolutely, there's no shame about it, no? And make no mistake about it. Those orders came from Bongbong Marcos and Martin Romualdez. That's very, very clear, no? Itong lahat ng ito. Correct. So, ang pinakapakay dito ay pagtakpan ang pinakamalalaking mga magnanakaw sa Pilipino at gagamitin ang poder, lahat gagamitin. AFP, ang Kongreso, yung mga walang prinsipyo, lalo na katulad ni Benny Abante, para patahimikin ang kahit na sino, lalo't yung mga nasa Kongreso, kahit na sino patatahimikin kapag mabubuko na si Marcos at si Tambaloslos. 'Di ba? So even this everything, the instrumentalities of government. So sa madaling salita, ang gobyerno ngayon, sindikato. Yeah. Sindikato at pinakamalaking crime syndicate sa Pilipino, at kasama pa niya diyan ay ang komunistang teroristang CPP, NPA, NDF. So, alam naman natin na yan, no? Alam natin yan. Ang gusto kong sabihin lang, yung sinabi ni Pastor, tatag lang tayo. Walang matatakot dito, walang mawawalan ng pag-asa. Kasi napakaganda nung binibigay sa atin na information. Maliwanag na maliwanag. Meron pa bang nagdududa dito na nanggaling kay Marcos yung pagpapatahimik kay Kiko Barsaga? Wala nang nagtataka dito, 'di ba? Wala nang that's so clear already. So maliwanag na ang nakaupo ngayon ay isang pasistang drug addict, magnanakaw, at saka sex pervert pa. O, 'di ba? Talaga wala ka nang hahanapin dito kay bangag. Complete package ang gago, 'di ba? So talagang wala talaga tayong choice. There's no other option but to let him step down. Bumaba ka na. Kasi hindi ka pwedeng maging president. Wala kang kwenta. Sindikato ka, ikaw, asawa mo, yung pinsan mo, mga magnanakaw kayo ng Pilipino, mga pampahirap kayo sa bansa, bumaba kayo.